namin umuwi. Ikaw pala yung reason ba't wala nang nakaganyan eh. Cruising through the Palisades every single Saturday. I go find another white line escape to chase a melancholy. Might be late to try to change. Only it ain't just a phase. Sliding by on roller skates, never really hit the brake lights. I might be Hey guys, what's up? Vietnam Adventures continue. So ngayon nandito kami sa Ninh Binh. This is the northern part of Vietnam. So ang tour na to guys, binook namin siya sa Cloak with Cozy Vietnam. All good naman siya guys, kaso yung weather hindi siya masyado nakisama ngayon, umuulan. So meron tong tatlong itinerary. So first we are now here at the Asian City. So hinihintay lang namin yung ticket namin. Papunta dito sa Asian City guys, meron kang dalawang option. You can ride the bike, free lang naman siya. Or you can ride the bus. Kaya ang ginawa lang namin is nagbus na lang kami kasi nga medyo malakas yung ulan. No stable government and no one truly in control. Yeah. As a result, Yung mainit na, pero kailangan mo pa rin magpainit. Yung mainit na pero kailangan mo pa ulit magtarapal kasi bawal sa loob. Grabe yung init dito guys. Kung mainit na sa Pinas, mas doble yung init dito as in walang hangin. Tapos sobrang lagkit ng hangin kasi sobrang taas ng humid. Grabe. Itsura ko ngayong first destination namin guys. Mukha na akong pauwi. As in sobrang lagkit. Tapos alam niyo yung damit ko, medyo basa na siya. Linen na to ha guys, hindi nakaligtas. Next destination guys is Rang An Complex. So ito yung merong boat ride. So 2 hours siya na mag-iikot dun sa river. So per boat, 4 na katao tapos isang magsasagwan na Vietnamese. Kaya sobrang excited ako dito guys. Kasi ito talaga yung nilulook forward ko dito sa Ninh Binh. Kaso ang problema, sobrang init at based sa forecast parang uulan around 2 PM. Sana hindi naman. Tsura niya guys sa boat, sobrang ganda. Need mo lang talaga magsuot ng life vest kasi hindi ka rin naman sure kung gaano siya kalalim. So far sobrang ganda kasi ang daming bundok. Tapos papasok niya kami sa mga caves. Finally guys, nakita ko na yung pagoda. Ito talaga yung gusto kong makita dito sa Ninh Binh. Sobrang ganda niya, sobrang divine and sobrang peaceful niya guys. Sobrang ganda. Yun nga na nakakatakot mag-picture dito sa bangka. Kasi baka any moment maging kwento ka. Pangatlong cave na namin to kasi ito yung may pinakamababa na cave. So kailangan mo talagang yumpo or else magkakaroon ka ng amnesia. Ba't pag-uwi mo? Pag uwi mo hindi mo nakilala yung pangalan mo. Hala, dadag. Ate. Naging ano kami dito, Cara David. Grabe yung magagawa ng 2 oras doon. Parang nagkakakilalan tayo dito, ano? And guys, hindi na ho nakatiis yung dalawa, nagsagwan na rin kasi 2 oras kami dito. Gusto na namin umuwi, kailangan namin bilisan, parang kami nasa Dragon Team. Guys, game, mabilis na tayo. Nabaro ba kasama tayo sa bayad na 50,000 din? Ayan, dikit ang laban. Dikit ang laban. Ayusin nyo guys, yung pag-stop sila. Ha? Ikaw lang ba Yes guys, past 39 na tayo. Papangilan na pa ako. Baka na tayo ito sa bet. Uy, gago, ang bilis na. Ang bilis na mong dyan. Dito na sa kabila. Gago, ang bilis nila. Parang silang propel. Ang bilis nila. Napagod ako. For our final destination dito sa Ninh Binh guys, we are now here at the Mua Cave or also known as the Dancing Cave. So pag akyat mo guys, meron siyang 2 spots, the left and the right, and both of them have around 500 steps. So pag inakyat mo daw siya, 1 hour daw siya. So let's see kung anong spot yung i-check namin kasi meron siyang overview pero nakikita ko pa lang siya, parang napakatarik niya at medyo maluluin kasi ako.
Pero if not, dito na lang kami pupunta sa Lotus Farm. Ito rin kasi yung isa sa mga gusto kong puntahan talaga dito sa Nindin. Tsura ng Lotus Farm guys. Season kasi nila ngayon. Tapos ayun, yung dalawang nakikita nyo yung tower, yun yung aakyatin namin. So let's see kung makaakyat kami. Guys, ang totoong laban sa 500 steps. Let's go. So far guys, nakakaano na kami. 67 out of 500. Itsura ng first 150 steps guys. Hanggang dito na lang. Hey guys, what's up? So ngayon, nandito na kami sa Hanoi. Ang gagawin namin dito is city tour, maglibot, kumain, mag-shopping, pumunta ng Lotte Mart. Hey guys, so ngayon dito kami sa Cafe Giyang for our coffee. So first time namin i-try itong egg coffee na sobrang sikat dito sa Vietnam. So let's try. Mix muna natin sila. So every time na kumakain dito sa Vietnam guys, nagtitake muna ako na itong Flodera probiotics to para hindi magkaroon ng sakit sa tiyan. Sarap. Lasa niya guys, creamy, foamy, silky. Yung kape niya medyo matapang. Pero wala siyang lasa, hindi siya matamis, hindi siya mapait. As in sakto lang kasi nagbe-blend yung dalawang ingredients. First destination guys is the St. Joseph Cathedral. Sobrang ganda niya, para siyang Sagrada Familia sa Europe. Nandito na kami sa Lotte Mart. Isa to sa mga sikat na bilihan ng pasalubong dito sa Hanoi, Vietnam. Ang daming choices guys ng pasalubong and ang dami ko rin na-search sa TikTok na masasarap daw na pwedeng ipampasalubong. So, magsa-start na kaming mag-shopping guys. So, itong Lotte Mart na to, medyo malayo siya sa Hanoi Old Quarter. Around 20 to 30 minutes grab ride. Dami na flavor ng pillows guys, so kuha tayo. Kasi mag-shopping dito guys, ang daming free taste. Pero mayroon ako nabasa sa Reddit na yung mga free taste nila dito, hindi yun yung actual product na binebenta nila. Kasi marami daw na dismaya dun sa mga bestseller o yung mga tinikman dito. Kaya doon na lang ako sa mga trusted. Guys, ito na yung mga napamili ko. Tapos in-add ko lang tong favorite ko na tinapay, yung baguette. Sobrang sarap nito guys. Add dark chocolate. With macadamia. With macadamia. Then I pretty like. Yeah. It's good. Do you have like a mango? The one. Yes. Thank you. This is mango. And this is the same. Yeah. Tapos na ako mamili guys. Magpipirme na ako dun sa kanto. Hindi ko na naman kaibigan ko kasi alam nyo bakit? Every time na umiikot ako may nadadagdag sa cart ko. Hindi ko nga alam kung kasya to kasi ang check-in ko lang ay 20 kilos. Hindi pa ako nag-add ng extra luggage pa. Pero let's see. Sinjang! Para bang magtitinda siya ng pillow sa kanila. Sinjang! Ikaw pala yung reason ba't wala nang nakaganyan eh. Bumalik ako, naganap ako ng isang piraso. Kinuha ko na lahat. Total damage guys, 1 million something. Hey guys, what's up? So for our lunch, we'll be trying this pizza 4-piece. We heard na sobrang daming good reviews about dito. Masarap daw yung food, pero upon checking dun sa menu, medyo nasa siya, pricier side na parang fine dining ganun. Kasi yung price ng meal, it's around 300 to 500,000 per set meal. Pero okay lang naman din for the experience. So let's try. Ito yung in-order namin guys. Salmon, carbonara, tapos burrata, and pork cheese pizza. So habang hindi ko mga kaibigan ko, nagpa-schedule ako ng head spa. Isa to sa mga amats ko dito sa Vietnam na gusto ko itry. Kasi ito laging pinapanood ko sa TikTok. Gusto ko magpatulog and feeling ko sobrang relaxing yan. So yung kinuha kong package, yung detoxifying, 250,000
Vietnamese dong siya, around 45 minutes. Tsura niya guys. Sobrang excited na ako. Nandito na ako sa hotel guys. Hindi ko na na-videohan yung procedure na ginawa sa akin dun sa head spa. Ang natatandaan ko lang, parang 3 beses niya sinabon, meron nilagay na scrub, tapos may nilagay na serum. Kaya sobrang lambot ng buhok ko ngayon, no. As in, mukha siyang hindi na damage, mukha siyang naging healthy ulit. Sobrang good sa experience na yun guys. Hey guys, update. Nagano na kami. Pack na kami ng mga gamit para alam namin kung mag-a-add kami ng luggage. Yung isa, mukhang bibili ng luggage. Kasi ang sabi niya, hindi daw siya mamimili ng marami. Pero umuwi, mukha na siyang octopus. Ito yung luggage ko guys. So kalahati nito, puro kape. Meron pa akong ilalagay na kape dyan. Tapos ito yung binili ko sa Lotte Mart. So good luck. Hey guys, so for our final province here in Vietnam. So we're now here at Ha Long Bay. So nagbook kami ng day tour cruise sa Club under Cozy Vietnam. Sobrang good na guys kasi yung buong second floor kami yung magka-batch, tapos meron siyang kasamang buffet. So sa buffet dalawa siya, meron pang vegan for mga Indian friends and yung mix naman for other nations. Ito yung food na kinuha ko guys. We have the pumpkin soup, grilled oyster, fresh spring rolls, ang tawag dito, fried noodles, egg, tsaka tofu. Ito lang din sa inyo guys, yung food dito sa cruise namin sa Vietnam, masarap siya compare nung nag-cruise kami sa Thailand. Ito yung mga food na in-offer dito sa buffet. Medyo familiar na kami kasi din yung mga inaalmusal namin sa hotel and kinakain namin during lunch or dinner. And overall naman, sobrang goods naman ng experience. Medyo nakakahilo lang siya. So if meron kayong motion sickness, baon na kayo ng namin kasi once na nag-enter na kayo dun sa cruise ship, parang around 10 to 20 minutes bago siya umalis. Follow me across the ocean to the land you've Picture always niya guys sa view deck. Sobrang ganda guys. Para ka rin nasa Palawan. Problema lang guys, pag zoom mo siya around doon, sobrang daming basura. Sobrang daming plastic. First cave guys is the Song Sot Cave. So meron tong around 150 to 200 steps. Tapos dito kami sa second chamber yata aakyat para mas mabilis. After nyo nag-stairs guys, sa loob mismo ng cave, meron siyang 1.5 kilometers na lalakarin. Okay lang naman siya kasi malamig naman. Kaso kailangan nyo lang talaga mag-ingat kasi merong mga way na sobrang sikip tapos may mga matutulis na limestone. Hey guys, so after almost an hour, tapos na kaming mag-hiking dito sa Song Sot Cave na to. Grabe, para akong nag-marathon. As in, sobrang pawis yung damit ko. As in, basa na siya. Sobrang ingay. Pero sobrang ganda guys. So. Next destination guys is Luwon Cave. So mayroon dalawang options dito. Pwede kang mag-kayak for 2, kaso mababasa ka or maliligo ka talaga. Next is the bamboo boat, good for 12 packs. Nagpahinga na yung tour guide dito isa. Itsura guys sa loob nung cave. Parang kamukha din siya nung sa Coron na lagoon. Tapos na kami sa bamboo boat ride guys. Around 10 to 15 minute boat ride siya. Ikot lang nila kayo dun sa lagoon. Tsaka dun sa mismong cave. Okay naman siya guys kasi dun sa isang boat 12 packs kayo. And meron naman na nagsasagwan. For our last destination here in Ha Long Bay. So ngayon nandito kami sa T-Top Island. So meron dalawang options dito guys. Pwede kang mag-swimming or pwede kang mag-hiking. So kami, maghanap lang kami ng place kung saan kami magsistay kasi 45 minutes yung activity namin dito. Tignan nyo naman gaano karami ang nasa T-Top Island ngayon. Parang lahat na yata ng nasa Vietnam nandito.
it's our last full day here in Hanoi, Vietnam. Uwi na kami bukas. Yung flight namin is 8 o'clock. So for our breakfast, nandito na kami sa Kong Cafe kasi alam nyo ba guys, sobrang hirap nang mag-explore ng kape if nahanap mo na yung pinakamasarap na kape. So ang in-order ko is the coconut shave coffee. Sobrang sarap nun guys. So for last day na namin dito, dapat masarap na yung kapeng iinumin namin. Sobrang ganda na itong pinuntahan namin na branch nila. Malapit lang to sa Westlake tsaka sa Lotte Mall. In-order namin guys, si Ate Kat tsaka si Eliza, yung condensed milk with salted cream. Tapos ako, syempre, ang favorite ko na cafe na meron siyang coconut shave ice. This past few days guys, diba sobrang tagaktak or lala ng pawis ko. Tapos dun ko lang na-realize na yung dinala ko palang body wash from Yves Rocher, yung pala yung ultra moisturizing, kaya pala grabe yung pawis ko. So for our last day, tinry ko yung bad soap ng hotel namin. Alam mo ngayon, sobrang payapa ng katawan ko. Hindi siya nagtutubig, hindi siya nagwa-waterfalls. Mali pala yung nadala kong body wash. Upon roaming dito guys, sa mismong mall, ang dami nilang offers. Minsan 50%, minsan 70%. And yung mga design nila guys, latest pa din naman. Yeah, you can hide. Ate Kat, sobrang ganda. Ate ka, sobrang ganda. Huwag mo din nang yata. alalahanin yung due date. Ako na bahala sa due date. Swipe ko na lang. Ako din yata. Alam nyo guys, itong mga kasama ko, nakabili na ng sapatos at all. Ako, wala pa din akong mahanap. Ilang stores na yung napunta ko. Malaki lang. Maganda yung color. Oh, maganda yung colorway niya. Hindi, bumili ka na rin para twinning kayo. Ako na bahala sa swipe. Gusto ko triplet. For our lunch, Kokoy Chibanya. Dinala ko na sila sa favorite restaurant ko sa Japan. So sana magustuhan. Kung hindi, sasalbagan na lang. Hey guys, update. Nandito na kami sa hotel. Nakailang punta rin kami sa iba't ibang stores. Wala talaga akong napili or nagustuhan na bilhin. May nakita akong bag sa Nike guys. Maganda naman siya. It is the Nike Mini Shoebox. Ang price nito is nasa 2,800 pesos. So chinek ko siya sa Zalora app. Ano lang siya guys? 1,600. So feeling ko doon ko na siya bibilhin. So quick haul na lang tayo dun sa Lotte Mart guys. Dahil nga nag-add ako ng luggage na another 20 kilos. So 40 kilos ako pa uwi. Bigyan natin siya ng pampabigat. Bumili ako nitong Shinsu na tomato ketchup kasi sobrang sarap niya. And last is this one, yung mango nila dito sa Vietnam. Sobrang sarap nito guys, and buti na lang meron sila yung mga naka-vacuum seal. So check natin kung maiuwi ko siya sa Pinas or hindi. And meron pa palang last guys, as someone na sobrang favorite ang buko, at kakapanood ko kay Hazel King. Sabi niya kasi masarap ang buko dito sa Vietnam. Bumili ulit ako ng buko guys. Alam niyo ba guys kung pangilang buko na to sa trip na to? If I'm not mistaken, around 7 or pang 8 ko na to. Kasi sobrang sarap niya at matamis. Guys, so ngayon nandito kami sa Cool Cat. It's a local brand. And sobrang ganda ng mga vectors and designs nila. More on streetwear sila and basic siya. Pero yung graphics nila sobrang good. Really a Vietnamese type. Picture ng stores nila guys. Meron sila mga t-shirts, mga paintings, notebooks, and anything. Ito yung tsura ng t-shirt guys. As in basic print lang siya. Pero sobrang goods niya. Sobrang ganda rin ng tela. Hey guys, so for our last dinner here in Hanoi, nandito kami sa Met Restaurant. So isa to sa mga sikat na restaurant here sa Hanoi Old Quarter. And sinuggest din siya nung isa namin tour guide nung nag-Halong Bay kami. Sabi niya masarap yung food. So tinry naman namin siya upon checking sa mga prices. Sakto lang naman siya on pricer side ng konti compared to sa mga nakainan namin before. In order namin guys, we have the grilled Beef. ito na yung in-order namin guys, freshly picked tomatoes. Mali yung content. Isa pa. Ito yung order namin guys, fresh spring roll na beef, tapos isang buncha, tsaka isang bamboo beef grill. Mas masarap to sa lahat na natikman. Worth it naman yung 100,000. Ang sarap. Tikman niyo po. Panalo. Ang sarap. Sarap na suka. Sure na restaurant nila guys. As in sobrang liit lang ng building nila. Kaya kami naniniwala sa TikTok. Dadaan na yung train in 10 minutes. Yun, grabe. Sobrang daming tao.